mong sabihin? Anong opinion mo dyan? Naku, dapat kung talagang nagmamahalan silang dalawa, dapat ilagay nila sa tamang lugar. Hindi pa sila umaamin. Walang label ang kanilang relasyon. Pero kung ginawa ninyong dalawa yan sa maraming tao, dapat inilagay nyo yan sa tamang lugar para wala may makakita. At saka, yun yung magkarelasyon na hindi pa rin sila kakikitaan ng positibong pananaw diba? Ay yun pa kayang walang label. Diba? At saka ito na naman tayo pinost to, pinakita nyo, kaya ito, pasukan lahat. Pinasok kayo ng mga bashers. Correct. Ano naman ang sabi ng iba? Kung naging anak ko itong si Kailin Alcantara, hihilahurin ko yung pauwi. Hahawakan ko sa buhok yan, kakaladkarin ko pauwi. Parang gano'n. Naging masyado pong negatibo ang pagtanggap ng ating mga kababayan kasi yan naman po ay nagsisimula sa kung ano ang nakita nila. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Freeman nagulat sa kumalat na chismis kina Kailin Alcantara at Kobe Paras. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Matapos nga ang kontrobersiyang hiwalayan ni Kailin Alcantara at Mavi Legaspi noong makalipas na taon, ay hindi pa rin malaman ang totoong kwento kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Ngunit nitong nakalipas na araw ay naging laman na naman sa social media ang kapuso aktris na si Kailin Alcantara na binansagang kandong queen ngayon ng mga chismosa dahil sa kumalat na video kasama ang kwapitong basketballista na si Kobe Paras. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy ay naging paksa ito sa kanilang kwentuhan dahil sa komento ng mga netizens na kinaiinisan ngayon ang ginawa ni Kailin Alcantara sa harap ni Kobe Paras na nagpakandong. Eto po mga kachika, syempre hanggang ngayon naiinis pa rin kayo kay Kailin Alcantara, ang dati pong girlfriend ni Mavi Legaspi, na anak ni Zoren at Carmina Villaruel. Kumpleto yan. Hindi, kasangkot sila sa kwento. Tama doon. Kasi ang sabi, nako ay mga post nababasa naman natin dahil nga po ito sa pagkandong ni Kailin Alcantara kay Kobe Paras. Malapit yun ang sabihin, Kobe Bryant. Nakinuha naman syempre ni Benji sa dating NBA player na namayapa ang pangalan ni Kobe Paras. At sa pagkakataong yun, ano naiisip mo na nangyayari naman kay Kobe? Ay, Diyos ko, damang-dama naman, diba? Siyempre, talagang swak na kumikitang kabuhayan yun. Naghumindig. Naghumindig yun. Ang lalaki pa. Pagkaganon, di ba? Ano ang gusto mong sabihin? Anong opinion mo dyan? Naku, dapat kung talagang nagmamahalan silang dalawa, dapat ilagay nila sa tamang lugar. Hindi pa sila umaamin. Walang label ang kanilang relasyon. Pero kung ginawa ninyong dalawa yan sa maraming tao, dapat inilagay nyo yan sa tamang lugar para wala may makakita sa kanila. At saka, yun yung magkarelasyon na hindi pa rin sila kakikitaan ng positibong pananaw diba? Ay yun pa kayang walang label. At saka ito na naman tayo pinost to, pinakita nyo, kaya ito, pasukan lahat. Pinasok kayo ng mga bashers. Correct. Alam mo yung katabi nila, yung nasa kaliwa ni Kobe, nakaganyan. Ano yung sabi nung isang nag-post? Kung anak ko yung katabi nila na stripes ang damit, hihilahin ko yan pauwi. Ano naman ang sabi ng iba? Kung naging anak ko itong si Kailin Alcantara, hihilahurin ko yan pauwi. Hahawakan ko sa buhok yan, kakaladkarin ko pauwi. Parang gano'n. Naging masyado pong negatibo ang pagtanggap ng ating mga kababayan kasi yan naman po ay nagsisimula sa kung ano ang nakita nila. Diba? Kung ito'y ginawa ni Kailin at ni Kobe na walang mali siya sa kanila, pero ito'y opinion at sa mga nakakita at nakapanood na sa kanila, ito na yung pinag-uusapan natin. Ano ang tawag sa babaeng kumakandong sa inuman? Ay naku, di siyempre, alam mo naman, ang daming tawag dyan. Ano? Diba? Marami na tawag. Marami. Ano raw yun? Ano yun? Merong mga tawag dyan na minsan tinatawag na siguro yung babae na yan.
Ayan. Ay, sobra yun. Sobra yun. Huwag naman. Hindi ka naman kinilig. Alam mo ba kami ni Romel? Iwas na iwas kami gamitin yan. Timping-timpi kami na gamitin ang terminong yan. Tapos sasabihin pa na iba, landing-landing babae yan. O yan din, hindi rin namin masabi yan. Ikaw lang talaga ang kayang-kayang magsalita ng ganyan. Siyempre pag makakita ka ng ganyan, walang unang papasok sa sa isipan mo. Ganun talaga ang bubuka ng bibig mo diba? At saka yun namang iba, depende sa dialect nila, di ba? Sabi, ako itong babae ito, grampingat. Sabi ng mga ano. Kanya-kanya talaga. Sa inyo naman, ano ang tawag? Ay, sa amin yan, parang Ano na ba yun sa ilong ko? Yung iba naman, chipanga. Ayan. Ay, diba? jeep. Yan yung mga layman's term. Jeep. Sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christy at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez ay nauwi sa tawanan ang kanilang kwentuhan. Para sa buong kwento, narito ang video. Nung mapanood mo yon yung video, ano naisip mo? Ingit ako. Para kayo. Oo, para kayo. Hindi para kayo. Kailangan natin swerte naman. Ang gwapo yun. Ang gwapo yun. Oo, napaka. Sobra. Napaka. Oo, wala ka nang hahanapin pa. At pag napanood mo siya maglaro ng basketball, lalo siyang gugwapo sa pananaw mo. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng height, ang ganda ng mukha. Saan ka pa? Oo. Sabi nga ng iba, choosy ka pa ba? Oo. Parang ganon. So, yun ang pakiramdam siguro ni ano. At ang dami-dami rin sasabi, okay Lynn, eto piso, bumili ka na lang, mamasahero ka, bumili ka, nakausap mo. Kasi ang dami na inggit. Ay, oo. Ang dami na inggit dahil napakagwapo nga naman ni Kobe. Tapos siya pa ang nakasilo. Correct. Diba? Ang nakakaloka lang kasi, nung hindi sila, pero ganun na makaarte. Kung yan ay ipinakita nyo na sa publiko na ganyan kayo, paano pa pag dalawa na lang kayo? Ayan, marami nag-iisip ano din sa ng palagay ayun mo? na. Anong ginagawa nila pag dalawa na lang sila? Ay, naku, pag dalawa na lang, siguro mag-serpo na lang sila. Alam mo, panahon ngayon ni Wendell talaga. Alam mo, sirko-sirko talaga. Tapos ang dami nagkomento, nako, Miss Carmina Villaruel, tama ka lang ng desisyon. Tama. Pinalayo mo ang anak mong si Mavi sa babaeng yan. Tingnan mo ang kahihiyan, parang ganon. Alam mo, hindi ko rin malubos maisip, no? Dapat yung mga ganong eksena kasi, lalo na tanggaling pa siya sa relasyon na hindi magandang paghiwalay. Hindi ba dapat nagdadahan-dahan rin sila sa pupong? Ay, wag na kasi Kasi di ba may kwento noon na lumabas na nung sila pa ni Mavi, parang alam mo yung mag-asawa, yung parang nahihilasan pag nakikita na parang sawa yung babae sa anak nila. Hindi dahil sa nagseselos, kundi ba't ganito, magkarelasyon pa lang di ba? Oo, parang iniisip kasi ng mga magulang, ay naku, baka mag-asawa sila na maaga. Baka magdalang tao yung babae. Oo, yun maiisip. Kaya parang nakahinga sila ng maluwag nung magkahiwalay si Kailin at saka si Mavi, di ba? Kung anak mo, si Kailin, anong gagawin mo nung mapanood mo yun? Ay, naku, kung napanood ko yan, talagang susugurin ko yun at siyempre wala kang gawin kundi hihilain mo pa. Shhh! Huy! Ika nga rito! Tapos talaga. Siyempre, tapos pag ayaw sumunod. Ayaw sumunod, siyempre gano'n naman yung mga babae minsan pag ayaw sumunod, siyempre pupuntahan mo na siya talaga at saka hilahain mo siya ng gano'n. Ako kukurutin ko siya ng pinong-pino sa singit. Ay, ang sakit nun! Sakit nun. Ikaw? Ako, bubulungan ko siya at sasabihin ko sa kanya, ako naman. Like mo si Kobe Paras, sobra, di ba? Pero alam mo, para kay Kailin, parang one of those lang to. Parang baliwala sa kanya, di ba? Wala naman daw silang krimen na ginagawa. Totoo naman, ang pagmamahala naman ay hindi isang crime. Kaya lang, lagyan nyo na ng label yung relasyon nyo. Nang hindi naiinis ang publiko kung bakit kayo ganyan, di ba? At ang publiko, syempre, hindi natin hawak ang kanilang mga opinion, kaya ito ang napala ng kwentong ito. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!